Okay guys, basic muna tayo. Try natin i-check yung kanyang 12 volts sa PCIe. Yun. At least meron tayong 5 or something kilo ohms. Then yung ating 3.3 volts sa ating PCIe. 1, 2, 3, 4. Yun, at least meron tayong kilo ohms. 63, 058.1 kilo ohms. Okay, check natin guys yung ating external power display dito sa ating ito yung ating external power na 12 volts. Hindi pala siya display guys. Correction lang ha. So, okay, pero dapat nasa kilo ohms to Dapat nasa kilo ohms pero sa mega ohms siya. Okay, anyway, at least di siya shorted, di ba? Kung shorted siya, ganito reading yan. 1.2. At hindi. Okay. 07.80 mega ohms. Okay. Pero tinest natin siya sa ating PC, wala siyang display. So, anong probable cause nito? Try natin i-check yung kanyang clock. Okay, yung clock natin, shorted ba? O may mahina reading? Oh, nasa kilo ohms din yung clock natin. Yung data natin, try natin i-check yung data. Nasa mega ohms yung data natin. 10.79 mega ohms yung ating clock. 13.57 something kilo ohms. Okay. Anong problema nito? Okay, try natin check. I-open ko lang. Check tayo guys kung meron tayong makita very obvious na bad components. Ang linis ito bagong-bago. Parang bago pa to Hindi pa siya masyadong may likab pa. Ang air conditioning bahay nito air condition Dito isang parang power reels. Ang dami walang problema. Okay, check tayo na resistance checking tayo guys. Resistance checking tayo. Wala naman ako makitang obvious dito. Try tayo mag-check. Resistance checking tayo guys. Okay, start tayo rito. Okay, meron tayo ritong wala. wala siya reading. Ano ba siya? Yan, meron tayo ditong 4 point something, 4.9 kilo ohms or 5 kilo ohms. Okay, probably ito ay 12 volts. Yan, meron tayo ditong 6 something or 5 kilo ohms. Probably ito ay ating 5 volts. Parang may something So, makikita nyo, bumaba yung reading. Naging mega ohms. Bumaba ba o tumaas? Anyway, hindi siya shorted. Ito ay 16.7 ohms. Possible ito ay 1 volts. Ito kilo ohms. At least ito, probably ito ay 1.8 volts. Ito ating ang 1.3, DDR5, 1.5, wala. Yan, meron tayong 0.86.4 ohms, 1.5 volts. Okay. Okay naman yung reading natin. So, tignan natin yung ating fuse, resistor. Okay na tayo. Diode mode. Okay. Okay man yung reading. Connected yung ating ito. Uy, wala. Okay naman yung ating fuse dito.
Okay naman yung fuse natin dito sa kabila. So, wala tayong problema. Anong problema? Bakit ayaw mag-display? Okay. Try natin mag-voltage checking. Okay, try natin mag-voltage checking. Okay, lagyan natin ito dito sa ground. Then, power on. So, hindi siya nag-response. Hindi siya nagre-response. So, wala tayong current. Ibig sabihin, hindi siya nagpa-power on. Diba? Dead siya. Pero anyway, check pa rin natin. Meron tayong 5 volts dito. Hindi pala siya 12 volts. 5 volts pala yun. Meron tayo ditong 12 volts. Wala tayong 1 volts. Meron tayong 1.8. So, wala tayong 1.5 sa ating DDR. So, wala rin tayong voltage sa ating power phase. Wala. So, meron tayo dito 12 volts. Okay. Dito, meron tayo rito 12 volts. So, meron tayong 5 volts, 12 volts. Meron tayong 1.8. Pero wala tayong 1 volt at 1.5 volt sa ating memory. So, ano ba yung required para magkaroon tayo ng voltage sa ating 1.3 o sa ating 1 volt? So, first, meron tayong required voltage na 1.8. So, obviously, dapat meron na yan 1 volt kung walang problema sa component ng power rails ng ating 1 volt. Kasi kung magkakaroon tayo ng 1 volt, automatically magkakaroon tayo ng 1.5. Kung hindi magkakaroon ng 1.5 yan, pero meron tayong 1 volt, ibang usapan naman na yun. Okay. I-ano muna natin. Isolate muna, then balikan ko po kayo. Okay. So, wala tayong 1 volts. Yung 1 volts na yun, yun yung PEX na tinatawag nila. So, ito yun. Ito yung wala tayong 1 volts. Ito yun. Ito meron tayong 1.8. Okay, so focus tayo dito kasi wala ditong voltage. So ano ngayon? Paano man walang obvious dito? Okay, check tayo. Power on ko lang. Power on. Ay, sorry. Power on. So, wala talaga. So, dito, meron tayong 1.8. So, check natin. Ito kasi ay nagpo-provide ng 12 volts na galing dito. Yan, galing dyan. Hindi natin ma-focus yan. Galing yan dyan. Ito yung ating PCIe. 12 volts. Yan, lalabas dito. Magpo-provide siya dito ng 12 volts. Yan. So, check natin. Dito si 1.8, gawin natin reference. Ito, meron tayo dito meron tayong 12 volts. Dapat may 12 volts din. Okay, may 12 volts din dito. Walang may 12 volts. Dapat may 12 volts. So, ano pa ba? Wala tayong board bin ito eh. Ito, may 1.8 dito. Dapat meron din 1.8 2 pins. May 1.8 dito sa 2 pin. Oh, may 3 volts. Ba't parang mayroon na yata? May 3 volts tayo rito. Dito ay 1, 2. Sa 2 pin, meron tayong 1.8. May 3 volts tayo din dito. Sa 1 pin, wala. So, wala rin mga voltage sa 1 pin. Dito, ang 2 pins niya, ang pinoprovide 1.8. Dito, ang 2 pins niya, pinoprovide ay 3.2 volts. Okay. Ano pa? Wala na tayo pwede ipok. Mahirap na kasi may voltage yan. Ito dito. 1, 2, 3. Okay, walang voltage. Wala rin voltage. Okay, ito may voltage. Wala rin. Ito wala rin voltage.
Ito may 5 volts. Dito ay may 5 volts. So walang 5 volts dito. Wala rin ditong voltage. Wala rin ditong voltage. Ito guys, hindi ko alam kung ano ang function ng bawat pin na to. Pero very unusual na obvious na ito ay isang voltage in o VCC. Ito. O voltage in to kasi 12 volts. Tapos ito ay VCC na 5 volt. Dito wala tayong VCC na 5 volts. Diba? Wala rin tayong voltage dito. Siya may voltage ba? O dito mayroong voltage. 4.8 volts. Dito wala. O, dahil wala tayong VCC, hindi rin siya magpo-provide ng voltage siguro dito. Ano man tong, ano ba to? Itong coil na to, 1, 2, 3, 4. Pin number 4 mula rito ay dapat may voltage. Kasi ito, pin number 4, 1, 2, 3, 4, meron siyang voltage. At meron din siyang voltage dito. At dito, wala. No? So, ano, probable ba ito may sira? Possible, no? Possible may sira to. Or check natin sa likod. Tayo sa likod, adjust natin. Ito kasi, ang likod niya. Ito ang likod niya. Ito. So, check tayo. Ito yung ating mga voltage divider o voltage na nagpo-provide doon saan man galing na power release na to. Para may nakita ko something guys. Kita nyo? Focus ka natin. May nakita ko something guys. Ito. Power off ko lang. May voltage. Naka-on kasi. Okay? Meron ditong resistor na sorry. Ito. Nakita nyo? Focus pa natin para makita nyo. Yan. Ito. Meron ditong resistor na pumutok. O na ano man to, nasagi o nabangga. Siguro naglinis siya, nasagi niya to. Meron pa ba? Sorry, nasasagi ko kaya maalog ha. Okay, mukhang wala na. So nakita na natin yung problema guys. Yun lang, hindi natin alam kung anong value nito. Hindi natin alam kung anong value nito. Pero, pwedeng ang value nito ay ito yung value niya. Magkapareho sila. Kasi nasa isang pad sila. Oh. Pwedeng itong resistor na to ay para sa 1.8 kaya nakakapag-provide. Ito naman, itong resistor na to ay para sa 1 volt na PEX. Eh, nasira siya kaya hindi siya makapag-provide doon para gumana. Para gumana ito. Saan na yun? Ito, para gumana tong component na to, no? Para gumana siya. Para gumana to. So, wait. Ipopost ko lang guys, ha? Para i-check ko, i-analyze natin kung anong resistance yun. Okay guys, try natin i-check kung ano bang resistance nito. Ito isa. Ito ang gayahin natin kasi nandito sila sa isang pad. Ito, nabiyak na. Wala na eh. Okay, check natin ang resistance nito. Okay. Naka-ohms tayo guys, 3.5. 3.5 kilo ohms. Okay, balik rin natin. Okay. Ito ang reading natin. Ito yung tama. 3.7. 3.7 kilo ohms o 3.8 kilo ohms. Ito yung hanapin nating value na papalit natin dito. Okay. Okay. Nakahanap na tayo ng pampalit. Try muna natin tanggalin to. Tanggalin natin yan. Alis ko na yung pangko. Yun. Tanggalin natin.
Ipapalit natin. Maiksi ha. Maiksi yung capacitor ko nito. Wait lang. Maiksi yung capacitor ha. Dagdagan natin yung flux. Baka di pa rin kasi. Okay. Pero maiksi yung ating resistor. Okay. Pero sure ako resistor yung nawala dito eh. Okay. Ano natin? View na ano natin. Naitapat pa natin ng maayos. Parang baliko. Okay. Parang maiksi yung maliit yung napalit natin. Hindi natin silang hindi ko madudugtong natin. Oh! Nagdikit ka agad. Nahirapan ako guys kasi dito ako tumitingin sa monitor ko. Masyadong nakapokus kasi doon sa ano. Yun. Ingat lang tayo baka lalong kumalat kasi yung lagyan natin yung flux. Ay, dumikit eh. Lagyan natin ang konting flux para magtugtong. Maiksi kasi yung resistor na nahanap natin compared dun sa siguro yung pinaka medyo mahalo lang. Okay. Ay, ba't ayaw? Ay, mukhang connected naman na. Alam ko na kung anong mas maganda rito. Kasi hindi siya naghihirapan tayo. Lagyan natin siya guys ng eto. Diba? Yan ang lagyan natin. Ayan o. Dikit ba? Parang hindi. Tignan pa natin. Parang hindi siya nagdikit ng... Okay lang. Ito lang naman yata yung ano eh. Please lang. Tsagaan natin to. Basta maayos ang pagkakagawa.
Diba? Naramdaman ko na nagdikit na sila. Ayun. Yan. Okay, linisan natin. Medyo magalaw kasi sa monitor ako tumitingin kasi nakapokus masyado. Okay guys, try lang natin ng patuyuin. Okay, try natin i-test. Guys, check natin kung may voltage na. Okay, are on. Yun, meron na tayong 1 volts guys. Meron na tayo ditong 5 volts at 6 volts. Okay, 1.8. Okay. Umiinit na rin yung kanyang GPU chip. Nagana na siya guys. Meron na tayong current. Okay. Assembly na natin. Tuyo na yung kanyang thermal pad. Oh. Ay, thermal paste. Palitan na natin yan mamaya. So, lagyan muna natin ng temporaring pang test nating thermal paste, and palitan natin mamaya ng mas high temp na thermal paste. Okay. Nasaan na? Nalito na ako. Ganito ba? Gagana na kaya guys? Kompleto na yung voltage natin. Yun lang naman yung missing natin eh. Diba? Yung 1 volt saka yung 1.3 na pumunta sa memory. Yun lang yan. Pag meron na kasi tayong 1 volt, obvious guys, meron na tayo ng 1.3. So, hindi ko na ipapakita sa inyo yun dahil gawa ng yun kasi yung power sequence ng ating GTX 1660. First, yung ating 5 volts sa sa power sequence requirements natin. 5 volts kailangan meron tayo noon, then meron tayong 1.8, then after ng 1.8 meron tayong PEX, then after ng PEX meron tayong 1.5 volts sa ating memory. And hoping sana guys, check natin. Hindi ko kasi na-check kanina, napakita sa inyo dahil gawa ng at least nagkaroon ng 1 volt yung PEX. Automatically dapat meron na yun. Okay, test natin. Okay guys, try natin i-test. Mag-display kaya? Of course, mag-display yan. Yun, no? Diba? Okay. Try natin palitan ng ng thermal paste. Yung high temp na thermal paste para matest natin siya for stress test. Yun, basta yung nag-welcome na tayo sa Windows. Okay, try natin siyang stress test. Shutdown muna natin. Pero kailangan natin siyang palitan guys ng high temp na thermal paste para at least maganda yung test natin. Ito kasi ginagamit natin. Hindi magandang pangmatagalan to dahil lang to eh. Tigbe 20 pesos. 8 pesos nga lang yata to. O hindi ko alam kung 8 pesos o 20 pesos to sa online. Pero binebenta to sa mga shop ng 100 or 50 pesos. Alam ko 100 yung iba eh. Pero iba naman 50 pesos. Pero nabibili lang to 8 o 10 pesos or 20 pesos. Okay, ito yung gagamitin natin guys. Isang C5 Deep Cool. Napakaganda to. Mataas ang
temperature na pwedeng i-absorb nito. Yung performance ito, okay na okay. Thermal conductivity niya ay 6.5. Mataas to. Ang ganda klase to. Okay. Ito palit natin. Bagong-bago pa guys. Hindi pa nagagamit. Okay. Test na natin. Final test. Okay guys. Napalitan na natin ng thermal paste. Nalinisan na natin yung kanya PCB board. Pati yung fan. So okay. Power on. Stress test na tayo ngayon guys. This is the final test natin. Then try natin i-test siya more than 30 minutes sa bali benchmark saka sa fan mark. Display na siya. Okay, ipopost ko lang para hindi masyadong mahaba guys yung ating video. Then doon na tayo, direkta na tayo sa test natin mamaya sa fan mark. Then i-check natin kung na-detect ba yung kanyang driver dun sa device manager. Tingnan natin. Okay, ipopost ko lang guys. Okay guys, check natin. Control panel. Device manager tayo. Yun. Dito tayo sa ating device manager. Nadidetect ba? Ito may display. Yun, nadidetect siya guys. Properties. This device is working properly. NVIDIA GeForce GTX 1660. Okay. Try natin sa panmark. Okay, panmark. Ito. NVIDIA GeForce GTX 1660. Okay, nare-read naman siya. Try natin guys wag check sa ating GPU power tech. Okay. Yun. So guys, NVIDIA GeForce GTX 1660. Ang kanyang details ay NVIDIA GeForce GTX 1660, 8GB, 192-bit. Okay, so far naman, guys, good. Nadidetect naman siya ng ating system and try natin siyang i-test sa Bali Benchmark. So, ano na tayo, guys? Todo na natin. Extreme HD kagad. And then, run. Okay, tapat lang natin yan. Loading. Feeling ko magiging okay naman to guys. Okay to. So, okay. Benchmark natin. Okay. Yan. Ganda ng graphics. So, ang test natin dito sa Bali Benchmark guys, meron dito sa benchmark niya na 18 scenes na kailangan natin malagpasan. So, doon lalabas yung result ng ating FPS, kung normal ba yung FPS niya, pati yung maximum FPS niya na-meet ba based doon sa required na ginagamit natin dito sa ating GTX 1630. Okay? Ito yung ating malabo. Ito yung ating temperature ngayon, 59 Celsius. NVIDIA GeForce GTX 1660. FPS natin yan, tumatakbo, nag-100, nag-60, nag-70. Ayan. Normal naman yung ating FPS. Ito naman yung ating kailangan tapusin. So, nasa 6/18 tayo, 18 scenes, tapusin lang natin yan, lalabas yung result. Okay, ipopost ko lang guys para hindi masyado mahaba yung video. And then, balikan natin yan bago mag 18 scenes siya at lumabas yung kanyang display, yung kanyang result. Post ko lang.
Okay guys, nasa 17 scenes na tayo. So, isa na lang, then lalabas na yung result niya. Tayo natin. So, yan guys. Lumabas na yung result niya. Okay, ito yung ating result. FPS niya, yung pinaka-normal state niya ngayon, nung tinetest natin is 61.0. Yung ating score is 2,551. Napakataas, so maganda yan. Tapos yung ating maximum FPS is 122.9 yan. More than 100 is normal yan. Pwede nyo guys i-search kung ano ba ang normal maximum FPS ng isang GTX 1660 para makita po niyo yung reference po na pwedeng bakit kailangan natin hintayin yung FPS na yan. Hindi ko na ma-explain. So, ito yung ating NVIDIA GeForce GTX 1660. Tinest natin siya sa Extreme HD. Okay? So, iti-test natin siya guys ng mga more than 30 minutes para at least malaman natin kung magkakaroon ba tayo ng overload sa ating memory at sa ating GPU. So, tingnan natin yung oras guys. So, ang oras natin ay 8:20 ng umaga. February 24 po ngayon. Okay, balik tayo sa ating test. Ayan guys. So, balikan natin yan after 30 minutes or more than 30 minutes guys. Okay, popost ko lang. Okay guys, more than 30 minutes na, is almost 1 hour na natin siyang tinetest. Ito yung ating temperature guys, 70 to 80 Celsius yung ating temperature. Normal yan, normal naman po yan sa mga GTX 1660. Sa mga GTX series, normal po yung 80 temp natin. Okay, close na natin. Try natin almost 1 hour na tayong nagtitest guys. Okay, quit na tayo. Then, okay. Almost 1 hour na tayo nagtitest. 8:20 tayo nag-start kanina. Ano na eh? 9:15 na. Almost 1 hour na. 9:15. So, close natin yung value benchmark natin. Try natin. Sige, try natin mag-pan mark para at least, to be confirmed lang, at least try natin ng 10 minutes. 10 minutes, try natin mag 10 minutes sa ating pan mark. Okay, start tayo. Time. Then, ito, NVIDIA GeForce GTX 1660. Temperature, 76 Celsius. Start tayo scanning total artifact 0. Okay, ito yung ating GPU C. Demo monitor natin. Okay, ano tayo guys, 10 minutes natin siyang i-check sa panmark. Balikan ko kayo, popost lang natin. So, meron naman tayo rito monitor. Ayan. Makikita natin kung naka 10 minutes ba talaga. Ayan. Okay, tingnan natin kung magkakaroon ba tayo ng artifacts. Okay, popost ko lang guys. Okay guys, almost 10 minutes na tayo nag-test using yung ating panmark. Okay, ito yung ating temperature, 84 to 83 Celsius. Normal naman siya. Bakit siya naging normal sa akin? Kasi makikita nyo guys, yung kanyang pan RPM is nasa 69% pa lang. E paano kung yung RPM na yan, isi-settings mo ng 100% yung speed niya sa RPM, hindi bababa yung ating temperature. Okay? Ito yung ating GPU-C. Yan guys. Wala tayong total of artifacts. So, napaka-healthy ng ating GPU guys. Okay? Pumasa na tayo sa test guys. Thank you for watching. God bless po. Bye-bye. Okay.